pari, ay hayaan niyo po munang batiin ko kayong lahat ng isang magandang gabi. Magandang gabi po. Ayan, nakala ko po wala akong kausap. Alam ko pong ako'y isang baguhang pari sa inyong mga paningin at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Five Wounds Parish, lalo na po kay Father Romulo Bertoni sa pag-imbita sa akin upang makapagdiwang ng banal na misa sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat po, Father. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayong gabi ay makikita po natin kung paanong ang isang karanasan ng isang tao ay talaga namang nagiging isang instrumento upang mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Katulad na lamang po ng ipinakita ni Saint Gaspar Bertoni, isang halimbawa ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa Diyos. At talaga namang sabihin na po natin, ang kanyang naging inspirasyon ay mga masasalimuot na karanasan ng kanyang buhay. Mga kapatid, tunay na mahiwaga ang buhay ng tao. Pero sa kabila ng napakaraming hiwagang bumabalot dito, iisa lamang ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Ito ay huwag natin siyang talikuran na sa kabila ng pagkalito, pagkaligalig, pagkabagabag, pasakit, puot, tinatawagan tayo ng Diyos Ama na huwag natin siyang limutin at bagkus, mas lalo pa natin siyang hangaring makapiling. Na sana'y mas lalo pa pong tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating pong kasalukuyang panahon, batid ko po ang napakaraming krisis. Iba't ibang krisis na nagpapahirap sa ating lipunan sa ngayon. Sana'y huwag po tayong panghinaan ng loob sa ganitong sitwasyon. Ano po? Alam ko po, mahirap sabihin o maaring sinasabi niyo sa inyong mga isipan ngayon, madali yung sabihin yan, Father. Dahil kahit anumang mangyari sa inyong buong maghapon, uuwi at uuwi kayo sa inyong mga kumbento. May naghihintay na pagkain sa pagkainan, may naghihintay na maayos na matutulugan. Hindi kagaya ng mga bata riyan, mga matatanda riyan, palaboy-laboy sa lansangan, walang makain, walang matuluyan, walang matulugan. Pwede niyo pong sabihin yan. Pero nagkakamali po kayo mga kapatid. Kami pong mga pari ay kaisa ng bawat taong nahihirapan. Kung ang puso po ng marami ay nagdurugo, doble o tripling pagdurugo pa po ang aming nararamdaman bilang mga naturingang alagad ng Diyos. Bakit huli ka ninyo? Dahil gayon na lamang po ang naisin namin na ang bawat kaluluwang naliligaw, pusong nagugulumihanan, nababagabag, ay madala namin muli sa mga bisig ng ating mapagmahal na Diyos Ama. Alam ko pong napakahirap ang mag-alay ng sarili para sa Diyos. Pero ang panawagan po, hindi lamang sa aming mga pari, mga madre, seminarista, religyoso, religyosa, tayong lahat ay tinatawagan na magkaisa sa gitna ng kahirapan. Sa tuwing na pag-uusapan ko ang pag-aalay ng sarili, palagi kong naaalala ang isang kwento. At inaamin ko po, sa tuwing naaalala ko ang kwentong ito, halos nabubuhayan po ako ng loob. Lumalakas po ang aking loob sa kabila ng mga pasakit na aking dinaranas bilang isang pari. Kwento po ito ng isang binatang may isang simpleng pangarap. At ang pangarap na ito, wala na pong iba, kundi ang makapag-alay ng kanyang sarili para sa Diyos. Pero talaga namang mapaglaro ang tadhana dahil isang karanasan ang talaga namang sumubok sa kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo ngayon ang buhay ni Manuel.
maganda. Hoy! Andito ka lang pala! Kayo na pagkita hinanap pa? Oh, ano bang problema mo? Tsaka, mo ba naman ako hinahanap? Ano? Ihirap lang sana ako ng notes. Yung sa Pali. discussion natin sa special ethics, wala kasi yung takil na pinagsulatan ko ng notes ko eh. Una. Kasi, naturingan kang seminarista. Tapos, mura! Jesus! Burala! Nagsalita mo naman ng seminarista oh. Una. Sige. Mamaya, papahiramin kita. Pero, pwede, patapusin mo muna ako sa ginagawa ko. Kasi, nasa momentong na, storbo ka naman kasi. Storbo ka dyan? Talaga naman eh. Ano na ba yung pinagkakabalahan mo na yan ha? Wala to. Siguro, para kay... Hoy, pag ako nabulunan, bahala ka, wala kang notes. At saka, saglit lang ha, yung pa-MM mo niyan, para kay kani-kanino, wala yan sa akin. Seminarista yata ako, no? Seminarista naman ang hanap ko eh. Uy, ikaw, masama yung ugali mo ha. Kung sino makarinig sa'yo, maniwala. Umalis ka na muna pwede, hindi mo... Basta yung notes mamaya ha. Oo na, sige na, alis. Yan. Ba naman? Hey Robert! Hey, Simon! Magkita ka ba si Manuel? May sumpong yata eh. Tara, samahan mo ako. Ako na. Wala. Ha! Manuel! Ano ba problema niyo dalawa? Kanina pa kitang hinahanap eh. Ano? Kapatawag lang ng nanay mo. Ano? Para may problema sa bahay niya eh. Ano sabi? Tatawag na siya kay Billy. Ako daw Kaya ulit. bayaran mo na ng gitara mo. Kasi, paano mo sa'yo yan ha? Sure. Hoy, kalbo. Gitara ko ha. Pag nasira yan, ganun ka sa akin. Robert! Jamming tayo! Sige ba, anong gusto mong kanta? Ikaw nang bala! Sure ka? Oo. Sige ba, sandali lang. Kunyari, nasa concert tayo. Sige. Sige! Awit na nananawagan, bakas at kain na matitinggan, pag-ibig na palaisipan, sa kanta naman idaraan, nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng dana. Tama! Malayo ko pala ako, narinig ko yung mga boses ko. Parang kinakas ka sa kalera. Kung akala mo, magaling kumanta. Bakit may sinabi ba ako magaling ako kumanta? Ah, siya ka pala. Anong sabi ng nanay mo? Nadala ba siya dito bukas? Hindi nga raw eh. Masamba ko na naman yung mukha mo. Hindi naman dahil dun eh. Uy, bakit mukhang nalugi ka dyan? May problema ba? Hindi ko nga alam eh. Basta sabi niyo sa akin kanina, umuwi daw ako sa amin agad-agad. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko ngayon. Kailangan ko patuloy magpaalam. Uy, bakit naman pinapauwi ka pa niya? Pwede naman siguro, ang nanay mo na lang tumalaw rito bukas. Total, linggo naman at saka family day pa, di ba Robert? Yung pa! Pero pare, siguro, namimiss niya lang yung kaisa-isa cute na kanya-kanya pinagsasabi. Nakakatati oh. Di ba? Kayong dalawa. Ewan ko sa inyo. Puro na lang kayo kalokohan. Pero, sabi niya kasi sa akin, may mahalaga daw siyang sasabihin sa akin eh. Simon, pwede mo ba akong samahan? Alam ko naman na kahit inaasan mo araw-araw eh. Sasamahan mo ko, di ba? Oo ba? Yun lang pala eh. Ayos! Bakit? Problema? Parang may narinig kasi ako sa akin kanina. Usapan. Alam mo kasi, magpapasama-sama Sasama dito kay ka. Simon, uwi ako sa amin. Bakit gusto niyo magpasama sa akin? Nagpapatawa ka ba? Hindi! Sasama? Okay ka lang. Alam mo kasi, pare, ganito yan eh. Tingala ka. Sa panahon ngayon, mataas ang presyo ng mga bilihin. Oo nga, wala akong connection nun. Malaking koneksyon. Ganito yan, no? Sige. Hanap ka ng salamin. Tapos tingin ka. Ang laki ng koneksyon! Malaking bituka, malaking gastos. Hirap na. Eh, Sa susunod kawawa natin tayo ka sasama naman. pag lumit na yung bituka mo, ha? Sensa na Pag-isipan talaga. ko, kawawa na Ha? ang best friend ko. O, paano? Bukas, samahan mo ako, ha? Okay lang? Uba, wala pala eh. Mga tanghalian na pag Uy, tayo doon. nandun na. Tara, bisa tayo kasi may isa pa daw tayo. Isa ba yun? Tayo na. Maraming ginawa.
O Manuel, anak, Nay, nakita ko na pala. paano po, Kamusta Nay? ka biyahe? Kawaan Sana ng po. desiro. Ako, Nay, sobrang init. Ganun ba? Nakakapagod ng biyahe. Ay, siya nga pala, Nay, kalimutan ko. Si Simon, nandahan niyo pa ba? Kasama ko Simon? sa seminaryo. Ah, oo. Malilimutan ko ba naman ang batang ito? Kasama ka pala. Opo, tita. Simon, Oo, upo muna. kawaan ng desiro. Kumusta na po? Eto, awa naman ng Diyos. Mabuti naman. Umupo ka muna. Baba mo na yung gamit ko. Init na yung biyahe. Mabuti at pinayagan ka sumama dito kay Manuel papunta dito sa amin. Nagpaalam naman po kami ng maayos po sa mga superior po namin. Kailangan lang din po na makabalik din kami bukas sa seminaryo. Nagkataon po kasi wala kaming pasok bukas, kaya pumayag na bukas na lang din po ang balik namin. Di ba, Manuel? Oo, Nay. Ah, ganun ba? Opo. Mabuti naman kung ganun. O siya, maiwan ko muna kayo dito ha. Iyahanda ko muna ang mesa. O Manuel, bigyan mo muna ng mainom si Simon ha. Siya nga pala, may tinimpla akong bisnes sa rep. Pakita mo muna sa kusina. Manay, sige, ako na O bahala. Simon, maiwan ko muna kayo ha. Sige po. Hindi Manuel. Yung biyahe lang, sige lang. Huli ko lang yung ano. Sige na. Sige na. Ayos lang ako rito. Sige lang to. Nay, asan ba yung juice dyan? Sige lang ha. Ay, ito pala eh. Nay, meron na yung baso ha. Simon, saglit lang ha. Sus, nag-abala ka pa. Ayan, juice. Sensya ka na, init eh. Salamat na. Sige lang, tulungan ko lang dito si Dan Di ba magkain. kaya ka pala nakapunta dito Simon, di ba? Opo, tita. O Manuel, Simon, halina kayo nakahain na. O, Nay, saglit Dito na lang. kayo mabuta lang kung mabuti sige po. talaga kayo sa biyahe. Diyan na Halika po. na dito. Kain na tayo. Wow! Wow! Masarap to, Nay! Ba, syempre. Kasal na tayo, Nay. Bango, Nay! Ay, ka ako muna, ah. Sige. Kung nabuti Talaga. talaga kayo. Yeah. Oh, simula. Siya nga pala, Nay. Salamat. Ay, ito na yung baso niyo. Kasi siya ulit eh. Wow, masarap to. Nay, siya nga pala. Tumawag kayo sa seminaryo kahapon. Oh. Pasensya na. Alam niyo kasi, recreation time nung natapatan ng tawag niyo. Busy-busy sa paglalaro tong mga to. Kaya hindi kagad nasagot yung telepono. Kaya ayun, medyo natagalan bago kayo nakausap. Ah, ganun ba? Kaya pala natagalan bago may sumugot ng telepono. Pasensya na pala na kung naabala ko kayo kahapon. Okay na po Sige, yun. kumain ka lang. Sige po. Masarap niyo pala magluto, tita. Aba, syempre. Siya nga pala. Paborito yun ni Manuel. Kaya yan ang niluto ko. Ayos ba? Oh, Sarap, no? Kaya naman pala kapag ganito yung ulam namin sa seminaryo, talagang sobrang daming kumain ito si Uy, Manuel. ikaw masyado magawa ka ng storya, pati sa harap ng inay ko. Sisiraan mo ko. Pero alam mo, Oo naman eh. pero alam mo, Nay, mas masarap pa rin ang luto mo. asus! Marunong na rin pala magbola ang anak ko ngayon ah. Hindi naman, Nay, konti lang. Ay, saka pala, Nay. Maalala ko. Kamusta na ba yung sasabihin niyo sa akin? Ano ba talaga yung importanteng bagay na sasabihin niyo sa akin kahapon? Kaya niyo pinapin niyo sa akin. Siya nga pala, maalala ko. Dumaan ang tiyo karding mo dito kahapon. May dala siyang matamis. Teka, at kukunin ko muna sa kusina ha. Masarap yun. Dami ko nga nakain eh. O Simon, kumain na kayo dyan ha. Tumaan pala siya dito kahapon. Ah, medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagkikita ni Chokarding. Nay! Oh, Kamusta na daw si Chokarding? ayos naman daw. Ang alam ko'y pupunta siya ngayon dito. Nasabi ko kasing darating ka. Nagkataong gusto ko rin daw niyang makita. Baka mamaya lang ng saglit, nandito na rin yun. Ah, ganun po ba? Buti naman. Kapatid ng tatay mo. Hindi. Yun ang bunso kapatid ni Nay. Yun ang best friend ni Nay. Alam mo kasi, Best friend? best friend Ah, ikaw, best pati friend. nanay ko, dadamay mo sa kalokohan mo ha. Hindi, alam mo kasi, sa pamilya nila, sila lang palagi ni Chokarding yung magkalampi kapag inaaway sila ng iba nilang kapatid. Alam mo na, bunso sa pamilya. Siya nga pala. Kita mo na ba yung tatay ko? Hindi pa. Saglit lang ha. Tingnan ko dito, nasan ba yun? Dati titignan ko na sana yung mga pictures sa cabinet mo. Ayaw mo naman. Gwapo talaga ng tatay. Eh, talaga pwedeng ipakita yung kung kanino eh. Tsaka, Ayaw mo ikaw lang. na yata ang pinakadakilang chismosong kalbo sa seminaryo kaya hindi pwede yun. Paano Ayan. Iyan ang tatay ko. Gwapo, no? Aba. Sabi nga lang. Nagmana ka pala sa kanya eh. Kaya nga tatay ko eh. Ano nga palang pangalan niya? Andres, alam mo,
2 taon pa lang ako nun, no? Nawala si Tay. Sayang nga lang eh. Kung hindi ba naman sana lumubog yung barkong sinasakyan niya, no? Hindi sana. Nakakasama pa kami 3 hanggang ngayon eh. Ni Nainay. Sayang, maaga siyang kinuha. Talaga ganun ang buhay, Manuel. May oras para magpaalam. Pero kung sakaling makikita mo siya, kunyari, nandyan siya sa upo na yan, ha? Anong sasabihin mo sa kanya? Simple lang. Tay, masarap bang mag-ibulto? Ito talaga, oh. Joke lang. Pero alam mo, miss ko na talaga si Tay. Sayang na eh. Buti ka pa. Naranasan mo kung paano na makita may isang ina na nag-aaral kasi at saka isang ama. Kagaya mo. Magpasalamat ka nga kasi may mabuti kang ina nandyan pa sa tabi mo. Kaya naman siguro, hindi ka lumaki sa piling ng iyong ama. Sigurado namang busog na busog ka sa paggalingan ni Tita Marita.